Sa December 6 episode po ng Genesis na established na po ni Ozzy na kayo po ang hero niya. In real life, ano po ang masasabi nyo bilang si Sir Ding Dong? Ano po mga acts of heroism na nagawa niyo na po? Di ko alam. Siguro Ay, yes, Pinoy po. Yeah, siguro well, in our own small way, we can, be small heroes naman. It doesn't have to be big. Kahit sa maliliit na bagay, like, halimbawa, sa pagtulong sa kapwa, pagiging mabuti sa mga kapatid mo, pagiging mabuti sa mga katrabaho mo, pag alam mo may pangangailangan sila na pwede mo na maibigay, mga ganong bagay. I mean, it doesn't have to be very big things. Ayun po, ang character po ni Isaac ay sobrang selfless po dun sa story. Kasi po ligtas dito, ligtas dun siya. Do you think it makes it easier for you to portray a character like that? Kasi in real life, nakikita rin po ng mga tao na selfless din naman po kayo. You make time for humanitarian work po actually. Well, hindi. Iba pa rin siyempre yung task ni Isaac. No? But of course, malaking bagay na meron ka kahit paano. Malaking bagay that you're also doing some stuff in real life. But yung sa sitwasyon ni Isaac is a very different thing. And parang it is really close to, parang impossible na talaga yung ginagawa niya. So, it's really far from reality. Ayun. Speaking of heroes din po, alam natin na kayo din po ang hero ni Miss Yan Yan. Speaking of Miss Marian po, what draws you to her aside from her physical allure every day? Well, of course, one, her sense of humor. Pangalawa, yung kanyang positive outlook in life. And of course, yung kanyang the fact that she wants to learn every day. And there's always something new about her that I still discover every day. So that's very interesting for me. Ayun. Tawag dito, busy po kayo sa Genesis at the same time dami niya pa pong ibang ginagawa sa labas. Paano po ninyo nabibigyan ng time yung isa't isa? Gayong magiging busy na naman po siya ulit with another soap. Kaya it's very special sa amin ng Christmas season because this is one of the only times that we get to spend a significant amount of time with each other. Na siguro, let's say, 3-4 days na walang trabaho. So, pag mga ganitong season, mga ganitong bakasyon, talagang we make the most out of it. Balik po tayo sa nili ng Genesis. Sa palagay niyo po, ano po yung pinakamahalagang lesson na pinaka-applicable po sa kanya, lalo na po dun sa panahon natin ngayon na bumabangon pa lang po tayo mula sa Bagyong Yolanda? Siguro para sa lahat, it's parang very timely na marami kasing bagay na maaaring kinakapitan natin, mga material na bagay. But these things, madaling mawala sa atin sa isang iglap. Pwede siyang matangay ng tsunami, pwede siyang mahulog sa crack ng lupa, pwedeng masunog. But syempre, kung tinatago natin yung mga relationships natin, yung mga mahal natin sa buhay, yun talaga hanggang sa dulo, hindi nila matatanggal nila sa atin. Kung kayo po ang tatanungin, what are the top 3 things that you treasure the most? Things? Or kahit hindi po intangible eh. Ako, 1, of course, is relationships. 2 is faith. And 3 is life. Ewan ko. Siguro, ang dami. Ayan, medyo nararamdaman na po na natin yung pagtatapos ng Genesis ngayon kasi second to the last taping day na din po. Ano po yung pinaka-mamimiss nyo po rito sa show na to? Well, grabe. We started working on Genesis mula July this year. Sobrang ang dami namin mga na-shoot. And dahil mahirap siyang gawin, yung effort din talaga namin, talagang 100%. So, I will miss everything about Genesis. Ayun po, ano po ang pinaka naging memorable sa inyong experience sa Genesis? Lahat eh. Siguro, especially yung first 2 weeks. Kasi talagang binusisi talaga namin yung first 2 weeks. And we shot it for months. And that's how much dedicated we were dun sa pagpapaganda ng project. Sa tingin niyo po, may susunod na po kayong project after po ng Genesis? Malalaman natin sa Pasko. Ano pong pinagkakabisihan po ninyo ngayon bukod sa Genesis? May film din po tayong paparating? Next year pa naman. Next year But pa. for now, Christmas first. Christmas first. Huwag nating gawing dahilan na busy tayo sa Pasko. Pasko talaga, we should celebrate. Ayun sir, ano na lang po ang message niyo sa mga patuloy pong sumusuporta sa inyo at saka po sa Genesis? Thank you. So, ito na naman, another offering from me, from GMA. So,
just stand by for the next one, you know. Marami pang mas exciting at alam niyo naman ang GMA pag nag-produce ng dekalidad ng mga shows, eh talagang patok na patok at pasok na pasok. Kaya para sa inyo. So abangan niyo po, at the end of this year, magwawakas na ang Genesis. Tignan niyo kung paano siya matatapos, ano yung mga mariresolve ang problema. So, lessons that we can learn from Genesis. Abangan niyo po. So, thank you for being with us from the start until now, until the end. So, maraming salamat sa inyo.